Yang ito. Anong biyaya o mensahe? So binigay kay Pablo ang Second Testament upang ipangaral sa mga hintil. Mapalad ang hintil dahil kung hindi ang Diyos ay wala sanang mga ngaral sa hintil. Si Pablo po ang inutusan niya sa mga hintil. Ha? Ang mga di malirip, pag sinabing di malirip, hindi maunawaan. Mga mga mensaheng nakatago na mga kayamanan ni Kristo. So ano po yung mensahe? Kayamanan. Nasabi ko nga, higit pa ito sa ginto o diamante. Itong mensahe. 9. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos. O yan, tingnan niyo po sa ang buong First Testament, hindi po inihayag ng Diyos ang nahayag kay Pablo. At lalo na sa kapahayagan ngayon, hindi rin ito naihayag sa kanila. Maaring may mga pakunti-kunti lang, katulad ni Moises, hindi buo. Pagdating sa mga propetang iba, hindi buo. Pero pagdating sa ating propeta, fullness. Yan po ang mapalad tayo dahil ang lahat, sabi nga ng Revelation 10:7, kapag nahipa na ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, lahat ng hiwaga ay malalantad na. At sa ating pong panahon yon. Okay. So inilihim ito ng Diyos noon, pero sa atin wala na pong lihim ngayon. Kung ano man ang plano ng Diyos, yung mga parating, alam na natin. 10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Sino yung iglesia? Sino? Tayo. Na sa pamamagitan daw natin ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. So ito po ang ating misyon. Ano yun? Maipakilala sa mga pamunuan. Pag sinabing pamunuan, kung maaari, pati itong presidente, kung maaari nga lang, mangaral tayo dyan. Yung mga, ako, naranasan po namin ni Jackie yan. Kasama ko yung si Jackie, nangangaral yan sa mga mayor po ang aming audience nun. Noong nasa Quezon kami ni Jackie, 3 bayan, pinagsama-sama namin ang mga lahat ng opisyalis ng mga bayan, kaya ang daming audience. So, nagle-lecture yan si Jackie noon. Pero ang lecture namin about, moral recovery, pero ang halo, kasi hindi naman pwedeng walang spiritual, kasi moral eh. So, spiritual at lecture. Yan po ang aming ginagawa ni Jackie noon. Sabi niya, ay may pakilala sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa sangkalangitan. Langit at lupa. Dapat meron tayong tungkulin. Ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. So yung misteryo, yung kapahayagan na inihayag sa atin, i-share natin. Ngayon, huwag ka mag-share kung wala ka namang bibig. Pero kung may bibig ka, ano ginagawa ng bibig mo? Okay? Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa Kanya'y mayroon tayong lakas ng loob. Kaya pala mayroon tayong lakas ng loob mag-share kasi si Kristo nandyan. Kahapon po ang ating Bible, si Brother Pacifico, kasama ko na ito ngayon sa misyon eh. Brother Pacifico, maghanda ka na Mindanao. Magaling na. Magaling na. Okay. Sabi rito, na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa Kanya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Okay. So, dito tayo sa propeta.
Sabi po dito, kasi po itong may binanggit po dito si Pablo sa verse 9, sa English, sabi niya, verse 9, English, Ephesians 3:9. Sabi po ni Pablo, sa English, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. So, fellowship ng misteryo. Bakit misteryo? Ang nakakaalam lang nito, bilang lang. Mga pinili lang. Ha? So, fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid. Oh. So, itinago ito. Itong misteryo, hindi nila ito alam. Pero, sinabi ni Pablo na merong misteryo na itinago ng Diyos sa lahat ng tao maliban sa mga pinili niya. So, ang makakaalam, kaya nga, huwag kayong magtaka, bakit ang third coming po ay mensahe ng propeta, ang daming nagbabasa ng mensahe ng propeta, pero hindi nila alam. Bakit tayo alam natin na meron palang third coming, may third testament, may third branch? Sabi niya, who created all things. Sino ang nag-create ng lahat ng bagay? By Jesus Christ. So, ang creator, si Jesus Christ. Amen. Tingnan po natin ang kahulugan ng salitang fellowship. Okay? Sa Greek word, koinonia. Koinonia. Greek word yun. Okay. Fellowship, ibig sabihin, association, samahan. Hindi pwedeng masabing fellowship na nag-iisa. Ako nyo? Kaya pag sinabing, binanggit ang salitang fellowship, kalupunan yan ng mga tao. Nagsama-sama. Kasi association or community. Pag sinabing community, ay hindi po matatawag na community yan, iisang tao lang ang nakatira. Kaya community yan kasi commune. Okay, so may mga tao. Okay. Or joint participation. So ang fellowship, lahat po tayo nagpa-participate dapat. Kasi joint participation ang tawag pala dito sa fellowship. Ano pa? The share which one has in anything participation. So, ibig sabihin, lahat tayo, katulad po ng ating ginagawa sa pagkatapos ng ating fellowship, ay nagsisharing tayo. Okay. Pagkatapos ng may fellowship ang mga men's, di ba? Nagsisharing kung ano yung mga narinig, kung ano yung meron siya. At mamaya po ay kabataan, kaya aagahan ko po ang pagtapos nitong Sunday School. Ang mag-sharing po ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ng mga kabataan. Okay? At higit sa lahat, ang salitang fellowship ay two fellows in one ship. Dalawang tao sa isang barko. Fellowship. Kaya pag sinabi, kahit dalawa, fellowship na po yun. Pero kung nag-iisa, hindi po fellowship yun. Christ is the mystery of God revealed. Paragraph 168. Sabi po ng prophet, now, the great revelation, now to restore back his kinship. Ano ba yung kinship? Kamag-anak. Kasi wala pong ibang pwedeng magtubos kamag-anak. Si Jesus Christ. Bakit kamag-anak? Kasama natin yan doon Ang isang predestinado, doon pa, iisa na tayo. So ang kamag-anak, kinship ditong tinutukoy, si Jesus Christ. At sabi niya, to restore back. Ibig sabihin, kasi 1963 po ito. So,
malapit na pong coming ito ni Lord. Okay? 63, sabi niya. To bring back. Now, he had to let them get lost. So, si Adam and Eve ay inalaw ito ni Lord na magkasala. Okay? You understand it? He had to let them sin. Although ang Diyos ay galit siya sa kasalanan, pero pinayagan niyang magkasala sila. Si Adan at Eva. Anong dahilan? Mamaya. Okay? He had to let them sin. Put them on free moral agency. He could not make them sin and remain God. So, kung sila po ay pinayagan man ni Lord, ang tanong, ano ang dahilan bakit pumayag si Lord na magkasala si Adan at Eva? And then punish them for something He made them do. But, when He put man on partnership with Him, then let man act as a free moral agent. So, ang layunin pala ni Lord sa atin ay maging bahagi tayo ng kanyang kingdom, partnership. Okay? Sabi niya, the same thing He's got you on today. So kung paano inilagay si Adan at Eva sa free moral agency, tayo din ganun. So the same. Hindi po natin pwedeng hindi daanan ang dinaanan nila. So pareho. Kaya bakit kailangan dumaan tayo? Kasi iyan po ang pasimula ng creation. Si Adan at Eva, dumaan sila. Ano ba yung free moral agency? Yung may kalayaan silang pumili sa gusto ng tao. Pero sinabi ni Lord na ito ang gusto ko. Pero malaya kayong gawin. Ganon din po tayo ngayon. Pinaalam sa atin ng Diyos dito sa pulpito kung ano ang gusto ng Diyos. Pero may kalayaan tayong pumili kung ano ang gusto mo. Hindi po tayo ginawang robot ng Diyos. Ang robot kasi, pag may remote control yan, kung saan palalakarin nung may hawak ng control, doon pupunta yan. Hindi tayo ganon. Meron tayong kalayaang gawin. Kaya lang, sinabi na ni Lord, ito ang gusto ko, ito ayaw ko. Nasa sayo na yan, ano ang gagawin mo? Ayan po ang free moral agency. Okay, nasabi niya. But when He put man on partnership, ayan, with Him, then let man act as a free moral agent. The same thing has got you on today. You act any way you want to. Ayun. Gawin mo kung ano gusto mo. Malaya ka. Kaya lang, ulitin ko, merong sinabi si Lord, ito ayaw ko ito. Ito naman yung gusto ko. Ano ang pipiliin mo? Katulad nung Bible study namin sa Manawag kahapon, tinanong ko yung isang babae doon. Sabi niya, kasi sabi ko, may mga bagay na maiiwasan, may bagay na hindi maiwasan. Isa ka kung hindi maiwasan natin, kamatayan. Lahat ng tao mamamatay. Pero, sabi ko, kung sakaling mamamatay kayo, saan kayo patungo? Sinagot ako, sa impyerno siguro, Pastor. Kasi alam niya kung ano, okay lang yun kasi normal yun. Alam niya yung ginagawa niya eh. So maski kayo, alam niyo kung sa langit kayo pupunta o sa impyerno. Base doon sa ginagawa niyo. Kung hindi kayo sumusunod, impyerno kayo. Ganun lang kalinaw yan. So mas maganda pa yun. Inamin niya. Kaya lang, binigyan ko siya yung pag-asa. Sister, tama yan. Talagang sa oras na mamatay ka at wala ka sa katinuan na ayos, impyerno ka talaga. Pero may pag-asa. Sampalatayanan mo si Jesus Christ, sumunod ka sa gusto niya, hindi ka mapupunta sa impyerno.
May pag-asa pala. Meron. Kung susundan mo yung gusto ng Diyos. Pero kung hindi mo susundan, impyerno ka rin. Huwag mo sabihing dumadalo ka rito. Hindi ka maililigtas dito. Ang magliligtas sa iyo, yung decision mo na sinasampalatayan at sinusunod mo, ginagawa mong Panginoon si Jesus Christ. Ganun ka simple. Sabi niya, now, you are a free moral agent. So therefore, if he put the first like that, si Adam, he has to put the second like that, tayo. He has to put everyone like that, or he acted wrong in the first place. But everybody is on that same basis. So kung ano ang dinaanan ni Adan at Eva, pinapadanas din sa atin ngayon. Mayroon tayong kalayaan magdesisyon, pero tiyakin mo lang na ang desisyon mo, yung desisyon ni Lord. Dahil kung hindi, wala mo na kung saan ka patungo. Wala pong pinipili si Lord. Kahit na ikaw ay basurero lang, tama ang ginagawa mo, sa langit ka pupunta. Pero kahit mayaman ka sa lupa, nakaberkana ka lagi. Isa kang congressman, senador, sa impyerno ang tungo mo pag hindi ka susunod sa Diyos. Christ is the mystery of God revealed. 102. Sabi po sa 102. Now, God's secret mystery. Secret na mystery pa, no? Pero sinabi po, yan. Propeta po ang nagsabi niya. Okay. God's secret mystery. He had before the world began. Sabi niya. Now, back in the back part of God's mind, there was something that He was trying and was going to achieve. Ayon. So, sa kaisipan ng Diyos, meron siyang gustong gawin na mangyari. Ano kaya yon? And He had a motive in doing it. Meron siyang magandang motibo kung bakit niya gagawin ito. Yung nasa kaisipan niya. Ano yon? In order to let Himself be expressed. Ayon. So, paraan niya yung gusto niyang mangyari, yung mga meron siya, magamit niya ito, ma-express niya. So, meron siyang katangian na gusto niya itong iparanas na gawin sa mga creation niya. Okay. So, in His great mind, He wanted these attributes to be expressed. So, may mga attributes si Lord na gusto niya itong ipadama. Makita natin. Anong mga attributes yun? And in Him was love. Ayun. So, ang Diyos ay pag-ibig. Nasa Kanya ang pag-ibig. Gusto niya itong ma-express ang pag-ibig niya. Kaya nga, mapalad po ang tao. Dahil kung ang ating Panginoon ay si Satanas, kung ang Diyos ay si Satanas, kawawa tayo. Pero ang Diyos natin pag-ibig. At gusto niya itong ipadama sa mga nilikha niya. In Him was to be Father. Ayan. So nandun din sa Kanya ang attribute na Father. In Him was to be a Son. In Him was to be a Savior. In Him was to be a healer. And all these great attributes that we see already expressed, sa atin yun, na-express na ngayon. They were in God. Oh. So bilang Diyos na may pag-ibig, at ito naman ay lagi nating nararanasan kay Lord, ang pag-ibig niya. Okay. So sino naman ang iibigin niya kung mag-isa lang siya? So kaya nga, naglikha ang Diyos ng tao para meron siyang iibigin. Okay. Naging father siya. Meron siyang katangian na father. Paano naman siya magiging father? Walang anak. Kaya nga nilikha tayo para tayong gawin niyang anak eh. Ano pa? Nasa Kanya rin yung pagiging anak. Okay. Nasa Kanya ang pagiging Savior. So kung hindi tayo nagkasala, sino naman ang ililigtas niya? Kaya yung kasalanan, inalaw ito na Lord na bumagsak ang tao para meron siyang ililigtas. Kaya kung tayo man ay nagkasala, walang problema yon. Meron tayong Savior.
Pero huwag kang manatili dyan. Sa lagi ka nalang ililigtas. Sabi niya, in Him was to be a healer. Kaya, kung tayo po ay nakakaramdam ng sakit, normal lang yun kasi mayroong manggagamot. Paano niya gagamutin kung wala ka naman sakit? So kaya paminsan-minsan, nakakaranas tayo, Brother Pacifico, ng sakit. Kasi, para meron siyang gagamutin. Kaya kung wala kang sakit, wala kang rayuma, walang gagamutin sa iyo. Kaya, normal lang yan. At least, meron siyang gagamutin. Parang boring siguro si Lord nang walang ginagamot Okay, sabi rito, 140. Notice, 140. God has had a threefold purpose in this great mystery secret. So meron siyang layunin kung bakit itong tatlong bagay na misteryo na bakit kailangan niya itong ihayag. Okay. God in His great mystery, secret, that He had before the world began, He has got a threefold purpose in it. Ayun. First, ano yung purpose ni Lord? To express Himself completely, God in Christ. So, ma-express niyang kompleto ang kanyang sarili na ang Diyos nandun kay Kristo. Okay. Pangalawa, second, to have the preeminences by this in His church. So, ang pangalawang layunin niya dito sa secret mystery na ito ay yung siyang manguna sa kanyang iglesia. Ibig sabihin, siya ang maging Panginoon ng mga believer. Kasi maraming tao, si Satanas ang Panginoon. So ang sekretong ito ni Lord, kaya inihayag niya ito para malaman natin na siya ang nais niyang maging Panginoon natin. By this, in His church, which is His body. Sino rin yung body? Tayo. The bride. Till He could have the preeminence to express Himself through them. Okay. And thirdly, pangatlo, is to restore the kingdom to its rightly position. Ang kingdom ng tao, tulad ng sabi ko sa inyo, may palasyo, may hari, although talaga namang may hari sa kingdom. Okay? Maraming sundalo, pero anong sabi ni Paul? Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink, but of righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So ito yung nire-restore ni Lord sa atin. Dahil ang kingdom daw, hindi yung kainan, inuman, kundi katwiran, kapayapaan, at kagalakan. Pag wala ka nitong tatlong ito, katwiran, kapayapaan, kagalakan, hindi ka nakapasok sa kingdom. Ito po ang nais i-restore ng Diyos sa believer. Ilagay sa tamang posisyon ang kaharian niya. Ulitin ko, pag wala ka nitong tatlong ito, ibig sabihin, ano yun? Maging makatwiran ka. Pangalawa, mapayapa ang buhay mo. And pangatlo, lagi kang nagagalak. Hindi kayong Amen. Parang nautangan ng 3 milyon. Okay. That fell by sin. So, nasira ang ating posisyon noon dahil bumagsak sa kasalanan by the first Adam. Back to where he walked in the cool of the evening with his people. Talk with them. Ayun. Fellowship with them. So, ang layunin na kingdom ni Lord na ibalik, yung ginagawa ni Adan at Eva noong kay Lord. Meron silang fellowship na 3. Silang 3. At dapat ganun ka, araw-araw. Nararanasan niyo ba yung ka-fellowship niya si Lord?
O hindi nyo maramdaman? O di mabuti pa si Bongbong Marcos. Nagpe-fellowship sila ng tatay niya. Guusap daw sila eh. O yan, mabasa ko sa sa YouTube. Sa tatay daw niya siya humihingi ng mga advice. Lagi sila nagpe-fellowship. O di talo ka pa ni Bongbong. Pe-fellowship sila ng tatay niya. Oh. So ang gawain noon ni Adan at Eva sa panahon nila, fellowship, ka-fellowship nila ang Diyos. Okay. 173. 173, yan. But he had to put man on free moral agency to fall. So inalaw ni Lord na bumagsak ang tao. At tayo rin, ay hinayaan din tayo ni Lord na bagsak. Di ba noon? Ako lalo na ako. Lagi ako sa inuman. Kung ang pulis, ang mga pulis mayroong ID sa wallet, di ba may ID silang tsapa? Meron din ako. Kaya lang yung tsapa ng Hinebra. Pag nagkikita na kami, identification namin yun na kasama sila sa grupo. Kaya pag nag-gathering na kami inuman, ay ilabas mo yung tsapa mo, yung Hinebra. Hindi ka diyan pwedeng uminom. Sabi rito, to display what's in him, so that he might be a savior, to display what's in him. See? His attribute of Savior. So nung bumagsak si Adan at Eva, wala namang ibang nagligtas sa kanila eh. Kaya lang, ang mabigat po kay Lord ganito. Kaya wag na nating subukan. Si Lord nagsabi na sa dalawa, lahat makakain nyo. Yang isang yan, wag nyong kainin. Sapagkat sa oras na kayo'y kumain yan, kayo'y mamamatay. Hindi po nagbibiro si Lord. Sumuway sila. Pinasinsyahan ba sila ni Lord? Na, Lord, kami naman ang una mong likha. Pasinsyahan mo na kami. Pag sinabi ni Lord, gagawin niya. So, nung sabihin niya, kayo mamatay, alam niyo ba na si Adan at Eva, eternal. Pero namatay sila. Nagkasakit sila. Naghirap sila mag-araro para mabuhay. Kaya pag ang tao may sinasabi ang Diyos, ayaw mong sumunod, dadaanan mo yan. Pagdurusa. So, nagdusa ang dalawa, biro mo, wala pang araro nun. Ang hirap magbungkal ng lupa nun. Bato. Kumuha sila ng batong para... Kaya nagdudusa po ang mga taong hindi sumusunod. Amen? Sabi niya, his attribute of Savior, something had to be lost. And the very thing that man fell and become lost, he become the Savior of that. Yung mga bumagsak. Taking his own law. And he could not do it as that great Jehovah that covered all space, time. See, he couldn't do it. And he had to become a man. Biro mo yan, ang Diyos. Para mailigtas tayo. Nagkatawan tao, biro mo. Doon sa langit, sinasamba doon. Pinupuri, maghapon ng pagpupuri sa Diyos. Pero, bumaba. Alang-alang sa atin. Grabe ang Diyos, Kaya nga, sino ba tayo kung titingnan mo, sino tayo? Ang Diyos, hindi naman tayo kailangan kung iisipin. Di ba? Pero, sabi nga, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, bumaba siya para sa atin. Pero, anong kapalit ng pagbaba niya? Latigo, sipa, suntok, dura, puno ng dura, sabi ng prophet. Puno ng dura si Jesus dito, lalo sa ulo.
lumagkit ang buhok ni Jesus Christ sa dura para lang tayo iligtas. Pagkatapos, anong ginaganti natin? Anong ganti natin kay Lord? Kaya nga sa araw ng hukuman, mga kapatid, magkakaalaman na kung sino talaga ang ligtas. Yun lang nagmamahal sa Panginoon ang papasok doon. Kasi God is love. Kailangan meron ka ng love. At siyempre, pag ikaw ay may pag-ibig, mahabagin ka rin. Kaya gusto mo ring maligtas ang mahal mo sa buhay, kaibigan mo, gusto mo ring maligtas sila. Kasi naaawa ka eh. And he took kingship with a man that was lost and become a man. God made flesh. Biro mo, Diyos, nagsalaman. Ang Diyos po ay Espiritu. Pero alang-alang sa atin, nagsuot siya ng laman. Para ano? Kasi sabi ko nga kahapon, sa Manawag, ang dahilan, kasi may katapos ng Bible study namin, pwede magtanong. Sige, magtanong kayo. So, sabi ko, mapalad tayo dahil kung hindi namatay si Jesus Christ, kasi sabi ng Hebrews 9:22, for without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang dugo na tutulo, walang kapatawaran. Kaya nagsuot si Lord ng pagiging tao para magkaroon ng dugo. Kasi ang Diyos walang dugo. So nagsuot siya ng laman, may dugo. Kaya nung meron na siyang dugo, ayun, pinatulo niya ito sa Kalbaryo para sa atin. Kaya nga dapat tingnan din natin, ano naman ang ganti mo kay Lord. Amen. 237, future home. If you got eternal life, there is only one form. That's God. So, isa lang po ang mayroong eternal. Kung ang anghel mayroong eternal life, Diyos ang tumira doon. At sa lupa, sa mga tao, magkakaroon ka lang ng eternal life kung nandyan sa iyo ang Diyos. Pag wala ang Diyos sa iyo, wala ka pong eternal. Dahil isa lang ang eternal, Diyos. Kaya yan pa ang pagsikapan natin na ang Diyos tumira sa atin. Dahil pag wala ang Diyos yan, kasi isa lang po ang eternal. At magkakaroon ka lang ng eternal kung nandyan sa iyo ang Diyos. Okay? There is only one form, that's God. Okay? If you got eternal life, there is only one form ng eternal, that's God. And you are an expressed attribute. So tayo pala, express attribute tayo ng Diyos. So ibig sabihin nito, kung nandyan talaga sa iyo ang Diyos, kung ano ang katangian ng Diyos, magagawa mo. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, bakit, kita niyo, si Jesus Christ nasa lupa, pinatigil niya ang bagyo. Tayo, inutusan natin, dumating ang malakas na bagyo, inutusan natin yung hangin, sumunod. Kasi yan ang trabaho ng Diyos. So nagagawa natin yung ginagawa niya. O ilang may sakit na ba ang gumaling dito? O hindi naman akong gumagamot, ang Diyos. Bakit gumagaling? Ang Diyos nandito sa atin. Okay? Sabi niya, if you're not going to be there. Oh, ito po ang masakit. You are an express attribute. So, ibig sabihin, kung ano ang gawain niya, dyan ito. Dahil kung hindi raw, you are not going to be there. Anong there? Langit. Wala ka doon. Kung hindi mo ginagawa ang attribute ni Lord. Ano yung attribute ni Lord? Siya po ay pag-ibig. Dapat meron ka niyan. Ano pa? Savior. Dapat gumagawa ka rin ng paraan na maligtas yung mahal mo sa buhay. Gagawan mo ito ng kasi mahal mo sila eh. Dapat healer si Lord. Nagpipre ka rin na may sakit. Dahil sabi na, if you're not, you are not going to be there anyhow. No man can come to me except my Father has drawn him.
Wala niyang makakalapit sa akin, maliban siya dalhin sa akin ng aking Ama. See, which passes away. All these old things, ayun, kailangan yung old things pass away. Yung luma nating pagkatao, yan po ang attribute natin dapat. Yung dating buhay natin, pass away na. Okay. Now, sabi yun. But these things don't, also it speaks of eternity. The Holy Ghost is eternal. Then, you are in eternity. Where you was all the time, but you've just recognized what happened. So, bakit nasa eternidad daw tayo? Kasi ang Diyos na nasa atin, eternal yan. Amen, last. Dahil po meron pong ang mga kabataan. 238, future room. See, you were made for an eternal purpose. Di ba kayo natutuwa niyan? You were made. Ikaw ay nilikha para sa pagiging eternal. Kung predestinado ka. At sabi ko nga sa inyo, ang predestinado po, hindi po yun mawawala. Nagkakamali yan, pero hindi po siya masaya. Pag may nagagawa siyang mali, hindi siya masaya. At parang yung dalawang hayop, ito, tupa, ito, baboy. Tumulay sila sa palaisdaan, nahulog sila pareho. Sa putik. Ngayon, yung tupa, dahil hindi po siya sanay sa putik o dumi, umakyat agad, nagpagpag. Yung baboy, ay, nasarapan. Kasi baboy yun eh. So yun pong pagkakaiba ng baboy at tupa. Yung tupa, hindi po yan mananatili sa marumi. Agad-agad yan naglili ni Lord. Umiiyak yan kay Lord. Panginoon, patawarin mo ako. Tulungan mo ako, Lord, na malampasan ko ito. Magsubok na ito. Yan po ang tupa. Pero yung baboy, ay talagang, yun nga ang gusto niya eh. Amen. Pero walang baboy dito. Okay? That thought of you and express you. And He made a earth to take you out of. And to make you a human being. Ayun. So, galing kasi tayo doon. Gumawa ang Diyos ng daigdig para tayo maranasan natin ang tumira dito. Okay? To make you a human being. And sin come along and perverted his way. Yun. Si Adam, galing sa kasi Theophany ang unang creation kay spirit man. Theophany, malinis yun. Pero dumating si Satanas. Nilansi sila, dinaya sila. At ganun din tayo. Nadadaya din tayo ni Satanas noon. Mabuti na lang. Ngayon, pag lumalapit si kalalamat. Amen? Wag niyong pipirmahan yung alok ni Satanas. Kapatid, baka pirmahan nyo. Kasi may nagdi-deliver si Satanas eh. Delivery boy si Satan eh. Ang mga dala niya, sakit. Pare, may dala ko rito rayuma. Pirmahan mo ito. Huwag mong pipirmahan. Pag pumapunta, minsan nandyan si Satanas sa gate, gustong pumasok, si kalalamat. Amen. Sabi po rito, and sin come along and perverted his way. You come anyhow. But you was lost with the world. So He come and redeem. Ayun. Natubos na po tayo. Tapos na, nung Friday, tapos na ang redemption. Ayun, kaya naalala ko yung
Sino ba yung nagkwento? Sino ba yung nagkwento sa akin, sa atin? Si Daniel. Kwento niya noong Friday, testimony, na inaabangan daw niya yung result ng kanyang exam. Anong exam yun? Civil. Oh. So, hinihintay niya yung resulta. Ngayon na. So, inaabangan niya. Nakita niya yung pangalan niya. Nandoon. Malungkot ka, Brad? Nung makita mo ang pangalan mo? Masaya. Kaya nga nag-testimonyo eh. Nandun kaya ang pangalan natin sa aklat ng kordero. Ayan po ang siguraduhin natin na ang pangalan natin nakasulat sa Lamb's Book of Life. Amen, sabi niya. Dahil tinubos na tayo. Kumbaga, nag-exam na ng civil service. Hinihintay mo na lang yung resulta kung nandun yung pangalan mo. So ngayon, nag-exam na po ang Panginoon. Redemption. Andun kaya ang pangalan mo. Amen? But you was lost with the world, so He come and redeem you. The express attribute, and also redeems this earth by the same way. Then His purpose rolls on. Amen. That does me so much good. Think of just what lays ahead. Amen? So, ang predestinado po, wala na pong kaba. Sure ball. Amen? Pero, tingnan mo rin ang sarili mo. Ikaw na kaya yun. Oh. Paano malalaman, Pastor? Pagka nagkaroon ka ng pagmamahal sa Word, ikaw yun. Mahal na mahal mo ang Word. Kahit masakit ang paa, dumarating ka. Iyan ang ebidensya, mahal mo ang Word. Kahit na ganun-ganun ka. Ganyan talaga ang nagmamahal. Tama ba? Totoo po yun. Mamaya, Brad, magpuri kang mawawala yan. Itudo mo ang prayer. I am worship, praising. At lumundan ka. Mawawala yan. Amen? May napulot ba tayo? Okay, so praise and worship na tayo. Para